Abante. Nangunguna sa pinagkakatiwalaan. Maraming salamat. Patuloy kaming maghahatid ng mga totoong balita at serbisyo. Abante ang best. Una sa balita, entertainment, sports, tulong. Ang mga opinyon at pananaw ng mga host at guest sa programang ito ay kanila lamang at hindi sumasalamin sa opinyon at pananaw ng himpilan. Opinyong mahalaga sa bayan. Isyung dapat pag-usapan. Walang at-arasan. Mga tao sa likod ng balita hindi lulubayan para malaman ang katotohanan. Walang atrasan. Kasama si Benji Alejandro. Walang atrasan. Good morning! Good morning! Morning! Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kaabante. Ako po si Benji Alejandro. Dito po naman sa programang Walang Atrasan. Ngayon po umagang ito ng Lunes. Ika-19 ho tayo sa buwan po naman ng Agosto. Walang atrasan. Ay, kumusta ho kayo? Sana po naman ayos ho ang ating araw ho ngayon. Ikalawang araw sa linggong ito. Nasa 19 na po tayo. Pista official ho dito no, sa lungsod ho ng Quezon. Dahil araw po ngayon ng Quezon. At ganoon na rin dyan sa lungsod, sa lalawigan ng Quezon. At hindi ko lang alam sa may Aurora. Anyway, magandang umaga po sa inyong lahat. Ito po ang programang Walang Atrasan. Good morning! Kumusta ho ang inyong mga palabigasan? O baka ho kayo magpapakarga ng mga produktong petrolyo, may mga adjustment ho ngayon. Merong bumaba, merong tumaas. Good morning! Excuse me po, good morning, good morning. Walang atrasan. Araw po tayo ng Martes. Meron na ho kagad tayong 38 minutes. Makalipas na po ang alas 5 na umaga. 38 minutes pagkatapos po ni Kuyang Ronnie Ramos. Ako po naman dito naman sa programang Walang Atrasan DWAR Abante Radio. Sa bayan po tayo napapanood sa mga cable channel. Dito po sa Sky Cable Channel 85 at na rin po sa TCL Smart TV at sa lahat po naman ng himpilan ng Abante Radio at yung ating po mga affiliates. Good morning, Luzon, Visayas at Mindanao. Good morning! Good morning! Sa atin po mga headlines, sa panulat po ng ating mga kasamahan mula po naman sa newsroom. Good morning pala, Jason. Kay Alona, good morning. Kamayton, morning. Na Jelly at Brian and Kirby. At ganoon na rin po kay Kuyang Seb. Good morning, good morning. Ito na po ang ating mga paghataw po ng ating mga headlines. Palasiya para po naman sa pagsasagawa ng drug testing sa Senado is sinapinal na. Online tax calculator ng BOC pinatigil muna dahil naman sa shampoo rant ni Belia Padilla. At partido naman ng Senador Padilla buo naman ang paninindigan sa criminal liability ng 10 years old. Dapat na raw talagang panagutin. Partido Manggagawa Party List, suportado naman ang panukalang 14-month pay na isinusulong naman sa Senado. At Bangko Sentral ng Pilipinas, pinagmalaki ang pagbabaho ng inflation rate sa bansa. Good morning! Oras, meron na ho kagad tayong 40 minutes after 5 in the morning. Baka po kayo may mga lakad. Baka ho naman kayo may mga pupuntahan. Nabay, galaw-galaw na po kayo, Mahirap po yung nagmamadali. Mahirap po yung naghahabol.
nandyan po nangyayari ho naman ang mga tinatawag na peligro, mga kaabante. Good morning! Sabi nga po, sa bawat pisong ginagastos ng pamahalaan, saan po ito nang gagaling? Sa panukalang budget para naman sa 2026, ang sagot po ay malinaw. Utang, ayon yan sa Congressional Policy and Budget Research Department. Posibleng mangutang daw po ang gobyerno ng 2.7 trillion pesos upang punan naman ang fiscal deficit na 1.6 trillion pesos. Mahigit 77% sa halagang ito po ay manggagaling sa domestic borrowing. Ang natitira naman ay mula sa pangungutang foreign institution like World Bank, IMF, ADB, lahat na ng mga international financial lending company. Mangungutang tayo doon ng 2.7 trillion pesos upang punan ang fiscal deficit na 1.6 trillion pesos. Mahigit 77% talagang ito ay manggagaling po naman sa tinatawag na domestic borrowing. Diba? At ganun na rin sa mga IMF at mga iba pa, World Bank, ganyan, mga international lending institution. Sa gitna ng mga pangakong serbisyong panglipunan at infrastruktura, tanong po ni Juan de la Cruz, paano babayaran ang utang na ito? Good morning! And the worst part of this all, yung napupunta, kuminsan yung mga project na hindi maganda, napupunta sa unappropriated. Ano yun? Utang yun. Nangungutang tayo para mangurakot itong mga ito. Mahiya naman kayo sa inyong kapwa Pilipino. Abante Radyo Live Report. Tangos Tansa Navigational Gate sa Navotas, operational na. Umabante po sa balita, Abante reporter Chirk Balagtas. Chirk! Matapos ang mahigit isang taon ng abala, pagkaantala at napakahabang paghihintay, muli na rin nagbukas ang Tangos Tanza Navigational Gate sa Navotas City na makakapaghatid ng kahit papaanong ginhawa sa libo-libong mangingisda at residente na araw-araw umaasa sa mga biyaheng pandagat sa lugar. Ang Navigational Gate ay isinailalim sa matagal na pagkukumpuni matapos itong mabangga ng isang barge noong nakaraang taon. Simula noon naging napakalaking hamon para sa maraming mangingisda ang kanilang hanap buhay dahil sa limitadong pagbiyahe ng mga bangka at dagdag panganib sa paglalayag, dagdag ang mataas na pagbabaha, dulot ng malayang nakakapasok ang tubig dagat sa mga komunidad dahil nga sa walang nagsisilbing harang. Sa pangunguna ng Department of Public Works and Highways o DPWH at lokal na pamahalaan na mayang nakaantabay sa pagkukumpuni at nagbibigay ng update sa mga residente sa lugar, ay natapos na rin sa wakas ang serye ng repair at maintenance. Para sa mga Navoteño, ang pagbabalik ng operasyon ng Navigational Gate ay higit pa sa simpleng infrastructure repair. Ito ay simbolo ng balik komportableng biyahe, mas ligtas na paglalayag at mas maayos na kabuhayan. Ako si Chirk Balagtas, Abante. Abante Radyo Live Report. Thank you, Chirk. Ganda, no? Yung navigational gate na gano'n. Sana lahat to ng mga may ganyang mga katubigan o hindi lang mo dyan sa Navotas hindi lang mo sa Malabon. Lahat na rin po, halimbawa dyan sa mga area po ng ng Cavite. O yan nung Binakayan area, yan nung Kawit, yan Bacoor. Marami po mga baybayin dyan mga coastal communities na magkaminsan po, di ba? Sa Rosario, Noveleta, mga areas na ganyan, ay dati nadadaanan yung mga malalaking bangka, kasko ba kung tawagin pero ngayon kahit oversized na bangka, oversized na lang na bangka, hindi na makadaan dahil una sa lahat makitid na, pangalawa, ay napaka-babaw na. Kumbaga saan sasadsad na, mababalahura na mga kaabante. Good morning! Mayroon na tayong 45 minutes after 6 in the morning. 5, Bakit 6, 5 pala ang naman, baka kayo, I'm sorry baka kayo biglang maalimpungatan. Pero na rin, malapit na. Meron na po tayong 45 minutes after 5 in the morning. Walang atrasan. Sa pangbalita, bebot niratrat sa Maguindanao del Norte, dead ball. Mabante po sa balita, Abante reporter June Mendoza. Abante Radyo Live Report. Yun!
Kaagad nasawi ang isang babae matapos pagraratratin ng hindi pa nakikilala mga suspects hapon nitong Lunes sa bayan ng Dato Oden Sensuat, lalawigan ng Maguindanao del Norte. Batay sa inisyal na ulat, naglalakad ang biktima sa bahagi ng barangay Maker ng tambangan nito ng mga suspects. Hindi umano bababa sa 13 basyo ng bala ang narecover ng Soko sa pinangyarihan. Sa ngayon ay nagpapatuloy pang investigasyon ng mga otoridad upang matukoy ang pagkakilanlan ng biktima at kung ano ang posibleng motibo sa pamamaril. Naglunsad na rin ng hot pursuit operation ang kapulisan laban sa mga tumakas na suspects. Ito si Jun Mendoza, Abante. Abante Radyo Live Report. Thank you, Jun. Meron na po tayong 46 minutes. Makalipas na po ang alas 5 ng umaga. Baka may mga lakad ho kayo, no, ha? Baka po kayo may pupuntahan. Galaw-galaw na ho kayo. At nang sa gayon ay hindi ho tayo nagmamadali. Mahirap po kasi kapag sabi nga po maging ma-involve tayo sa aksidente. O may kasalanan man o wala, no? Mahirap po. Kanina lang pupunta ho tayo dito sa studio. Galing ho tayo ng Kamning, di ba? O daan tayo EDSA. O kala ko kung anong convoy. O dalawang magagandang kotse. Doon, tumigil los, may papunta po sila. Kaya pala convoy at mabagal, naka-plus, lahat na, nagkahagipan na tayong dalawa. Ayun, papunta po sila. Wala nag-usap na lang yung dalawang driver. Papunta po doon sa QCPD. May mga ganun kasi na, diba, imbis na hintayin pa yung tawag ko doon, yung mga otoridad na minsan ang tagal, lalo na kapag alanganing oras, ayun, nagkusa na ho sila. Na pumunta doon sa QCPD. Yung ibig sabihin noon, naabala ho sila imbis nakakauwi po ng maaga. Pero minsan di ba? Ang aksidente kasi yun, nangyayari Hindi natin alam, kaya ingat lang po. Abante Radyo Live Report. Mahirap pa yung maging yung baldado ka dito. Hindi friendly yung ating mga lansangan Hindi ho friendly sa mga PWD sa Rizal, Nueva Ecija, most wanted person. Ano nangyari, no ha? Dahil po sa kasong pangahalay na aresto. Maabante po sa balita, Abante reporter Johnny Reblando. Johnny, good morning. Good morning ka, Abanting Benji, at matagumpay na naaresto sa isagawang manhunt Charlie operation ng mga tauhan ng Rizal Municipal Police Station ang itinuturing na most wanted person sa nasabing bayan nitong August 18, 2025. Kinilala ng pulisya ang suspect na isang alias Grospe, 18 taong gulang at residente ng Barangay Poblacion West, Rizal, Nueva Ecija. Ang suspect ay dinakip sa bisa ng warrant of arrest sa kasong panghahalay ng walang inirekomendang piyansa ang korte para sa pansamantalang kalayaan. Ang nasa kustodiya na ngayon ng pulisya ang suspect para sa tamang disposisyon. Kaya nga, Johnny, yes, Kabanting kumusta Benji? ang inyong panahon dyan sa Central Luzon, lalo na sa area mo sa ngayon? Medyo malamig yung simoy ng hangin. Ayos yan. Kahit paano. Pero makulimlim pa. Makulimlim pa. Wala pa. Na yan, nag-adjust na yung ating panahon dahil malapit na, 2 linggo na lang. Berna. Mag-Bermans na. Merry Christmas! Kaya nga. Ihanda mo na. Thank you. Johnny Reblando, Abante. Maraming salamat, Johnny Reblando. Abante Radyo Live Report. Oo nga, di ba? Nakita nyo, nag-i-start na yung makulimlim. At saka yung simoy ng hangin, medyo nag-iiba-iba na rin. Although, nasa ano pa ho tayo, hindi ho sa pinamamadali ho natin. Hindi sa pinamamadali po natin ang Christmas, di ba? Christmas season. Bare months na nga, di ba? Sabi nga po ni the attorney o the Assistant Secretary Asek Arnel de Mesa kahapon, di ba? Magandaan na natin sapagkat hindi na maiwasan Nariyan na yan. Nariyan na po ang papasok na. Kaya naman, kita nyo naman sa headline natin kanina, 14-month pay. Nako! Sino nagsabi? With due respect, with due respect kay Senador Senate Minority Leader Senador Soto. Ba't ngayon lang naisip nung panahon na siya Senate President, nagawa na sana. Anyway, kung gusto, gawin na lang. Huwag na ho kayo di ba? Gawin na kung gugustuhin Pero may mga malalaking kumpanya talagang minsan yung mga talagang ibinibigay. Meron ng 13-month pay, meron pang bonus. Ito naman, 14-month pay, mandated ba? Yung 13-month pay nga daw, minsan, di ba? Hindi pa nasusunod Walang atrasan. Meron na ho kagad tayong 50 minutes. Makalipas na po ang alas 5 ng umaga.
mayroon daw pong halos 10,000 pulis ang ipinakalat ng Philippine National Police sa iba't ibang mga lalawigan. Diyan naman sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARMA. Ayon kay PNP Chief General Nicolas Torre III, mayroong 9,731 na police personnel, mga mamang pulis ang nakadeploy bilang paghahanda sa BARM parliamentary elections. Sinabi ni General Torre na 74 mula sa 100 at 8 mga bayan sa BARM ang itinuturong election areas of concern, kung saan 29 sa mga ito ay nasa red category o areas of grave concern. Habang ang mga bayan naman sa Buluan sa Maguindanao del Sur at Dato Odin, Sinsubat, Maguindanao del Norte ay nakaisa-ilalim naman sa COMELEC control dahil naman sa mga karahasan. Sa ngayon, ayon kay Torre, pinatutupad ng PNP sa BARM ang gun ban na tatagal hanggang October 28, mga kaabante. Good morning! O yan talaga ang binabantayan. Sinabi yan di ba? Nung nakapanayan mo natin si Professor Mel Banlawi, kasi isa po yan sa mga tinatawag nating mga security expert at may mahabahong karanasan, malalim na karanasan diyan naman sa Mindanao. Yun yung mga tinatawag na mga private armed groups na gagamit, at ang ilan dun sa mga yun ay mga miyembro po ng mga tinatawag na splinter groups o kaya mga remnants na sinasabi ng mga dati na rin mga armadong grupo diyan sa Mindanao. Andiyan yung grupong BIFF, nandiyan yung splinter group mula naman sa MILF, di ba, yung More Islamic Liberation Front. Yung MILF, nagkaroon na po sila ng tinatawag na peace agreement sa ating pong gobyerno, kaya sila na po nagpapatakbo ngayon diyan naman sa BARM. At siyempre may mga iba pa mga stakeholders. Pero meron po yung armadong component to yan, meron po mga splinter groups like yung BIFF o Bangsamoro Islamic Freedom Fighter, meron pa mga grupong Maute, meron pang yung tinatawag na remnants ng ASG, at iba pang mga meron pang mga naglutangan na iba na mga grupo at na-affiliated sa mga sinasabing foreign terror group. O bagamat sinasabi na yung mga presensya po ng mga foreign elements na yan ay mga nagtitrain medyo maigpit para sa kanila na kumilos dito sa bansa, sa looban kahit pa paano binabantayan, sapagkat meron sila mga tinatawag na sleeper cells na anumang oras maaari pong maging aktibo. At ang pinangangambahan nga po, mga kaabante, ay baka ito'y magamit bilang mga pribadong armadong grupo o diyan naman sa magaganap na BARM parliamentary elections. Walang atrasan. Dumating daw sa bansa ang 39 na Pinoy na kabilang sa naaresto sa ikinasang large-scale raid ng Nigerian government noong December 2024, target ang operasyong cryptocurrency at love scam. Ayon sa Department of Migrant Workers, dumating sa NAIA Terminal 3 ang mga Pinoy na nakulong sa Lagos, Nigeria, habang ang kapapanganak pa lamang na nasa bilanggo ay mananaliti muna sa Lagos habang nagpapagaling at naghihintay naman ng clearance na makabiyahe, kasama naman ang kanyang sanggol. Sinabi ng Department of Migrant Workers na ang nasabing mga Pinoy ay pawang biktima ng human trafficking at pinangako ang mabibigyan ng lehitimong trabaho bilang customer service representative. Pero pagdating naman sa Lagos, Nigeria, ay nauwi sila sa tinatawag na cyber scam. Naiproseso na ang repatriation ng mga Pinoy. Kasunod naman ang pagbisita ni Nigeria ni DMW Secretary Hans Leo Kakdak. Bawat Pinoy ay tumatanggap ng 50,000 pesos na tulong na pinansyal mula naman sa action funds ng ahensya. Pansamantala din po silang mananatili sa pangangalaga ng Overseas Welfare Workers Welfare Administration. Walang atrasan. Ang oras natin, meron na tayong 55 minutes makalipas na ang alas 5 ng umaga. Anong tawag doon Isa po isa po sa mga yan, nandiyan na ba? Andiyan na siya? Oo, kasi alangan ko. Anyway, nasa linya na po natin si Yusek Angelo Tapales, Executive Director po ng Council for Welfare of Children. Magandang umaga po, Yusek Angelo Tapales. Good morning, sir!
Makabatang umaga po sa inyo, Kuya Benji, at sa lahat po ng bumubuo ng inyong napakagandang programa. Pasensya na po kahapon, may sakit po kasi Ay, ako. hindi po. Mas maganda ho yung tayo po ay maayos ang pangangatawan na para maipagpatuloy ang serbisyo. Kailangan po kayo ng bayan, Yusek. Yusek, ito nga po ang isa sa mga gusto naming itanong po. Bagamat ng mga aktibo ho ang inyong ito pong CW, no? Council for Welfare of Children sa mga kapakanan ho ng ating mga kabataan, lalong-lalo na sa mga insidente ng child abuse. Dito naman, meron yung pastor naman, American pastor naakusahan. Tatlong bagay lang naman po yung aking gusto itanong, sir. Una, yung sa mga nakaraan po ay yung mga child-friendly na ating mga rehabilitation center at ito naman, mga child care facilities. Ano po ba ang may update nyo sa amin dito, Yusek? Opo, Kuya Benji, batay po sa mga nakita ko pong statements at mga videos, noong August 12 po naka-rescue po ang DSWD ng 160 na mga bata dito sa isang facility, child care facility po dito sa Mexico, Pampanga. No? And ang allegation po dyan, nung kinausap po ang mga bata, meron po yata mga physical punishment at iba pang pang-aabuso na nangyari, di umano. At ang nangyari ho dyan ay kinabukasan ho ang aming butihing boss, DSWD Secretary Rex Gatchalian, nag-issue kagad ng cease and desist order. At yung mga bata ay inalis po dun sa environment na gano'n at inilipat sa mga safe spaces ho. So, ang panawagan ho namin dito napakalinaw ho. Of course, without preempting the merits of the case, naniniwala po tayo sa due process kahit sino pa po ang tao na nasasakdal o nakakaharap ng mga ganitong klase. That person is entitled to due process. Pero sa Council for the Welfare of Children, Kuya Benji, siguro talagang magandang mas palakasin pa ang monitoring at regulation ng mga care facilities natin kahit sino pa po ang nagpapatakbo nito, kasi itong mga pasilidad na to, dito natin inaasahan na safe po dapat ang bata, and it appears that a lot of violations still happen po. Opo, yun nga po, dahil hindi maiiwasan na talagang magsisiksika ng mga tao diyan. Sa isang punto po, Yusek, gusto ko rin pong itanong sa inyo, ano po ba siyempre, hindi naman natin po pwedeng hindi papasukin yung mga missionary ng mga ganyan. Yan ho ba sino ba ang ahensyang, kasi ang tawag ko doon, siyempre, kailangan nila ng immigration, papasok sila dito. Pero pag nandun na ho sila, nakalubog na sa mga community, minsan hindi pala, may mga history, katulad doon yung insidente na yan sa Pampanga, at saka doon sa yung po isang pastor na American pastor daw tutuloy nasa siya, watchlist siya, hindi makalabas ng bansa. Yusek. Kuya Benji, speaking generally po, ang mga tao naman, even foreigners, can enter and exit our country without any restriction. They just have to comply with our existing laws and regulations. Pero dito sa mga child care facilities po, ito po ay nire-regulate po ng DSWD. Sila po ay kumukuha ng otoridad sa DSWD para mag-operate. And pag ito ay involved pa kunyari sa adoption ng mga bata, I'm not sure if this facility is involved in adoption also, kailangan din nilang kumuha ng pahintulot sa National Authority for Child Care. So ang batas na at regulasyon na nakalapat naman dito ay maayos, kumpleto naman. Tingin ko kailangan lang talagang number one, mag-comply po talaga lahat, And number two, mas i-monitor pa natin. Kuya Benji, ang nakakagimbal dito, parang baka sa ibang tao napaka-normal lang nung child abuse, kasi ito, sabi ko nga, yung pag-inflict po ng cruel and unusual punishment or excessive chastisement, even sa parents po, marami po talagang lumalabag dito. And ito ngayon sa isang child care facility. As early as Presidential Decree 603 noong 1974, doon sa Article 59 yan, ay pinagbabawal na po yan, 1970s pa. At yan po ay inulit dito sa Republic Act 7610 po natin. 1992 po to doon sa Section 10 naman. So dapat po yan ay itigil. At yung pagtingin natin sa bata bilang pag-aari, extension ng pagkatao natin, or kaya na lang nating saktan basta-basta, ay yan po ay dapat itigil natin po. Minsan po, Yusek, ay minsan hindi naintindihan ng ating mga parents o mga guardian, mga pinagkatiwalaan, lalo na yung mga
magulang ng mga bata na ang mga magulang ay nasa ibang bansa, ano ho, minsan may mga bata na akala mo talagang makulit, mga hyper, na minsan dun na minsan na hindi bata ang kanyang pag-uugali, no? Paano dapat nilang gawin dito para maiwasan naman yung mga na hindi makalabag sa batas yung mga mga pinagkatiwalaan ng mga magulang, o lalo na rin ng mga magulang na hindi nila alam kung na meron palang special concern ng bata. Opo. Tama ka dyan, Kuya Benji. Alam mo, siguro nung bata tayo, marami tayong kaibigan o kaklase na ganyan. Yung kala natin makulit o hyper lang o medyo tahimik namang sobra. Pero maaring may special condition sila, maaring children with disability sila at undiagnosed lamang. Kaya ngayon sa modernong kapanahunan natin, talagang maaga pa ang mga magulang ay hinihikayat na magpa-test talaga or screen kung merong disability ang bata, lalong-lalo na yung mga ganyang klaseng condition. Kunyari, nasa autism spectrum disorder ba? Kasi baka akala natin makulit lang, pasaway o masama ang ugali ng bata at napaparusahan pa natin minsan, whether these are the parents or yung mga institutions man, yung pala children with disability. So we have to be careful. Kaya nga, let us not quick to condemn children. Diyan kami tutol eh. Mas maganda, lagi talagang pinag-aaralan muna at pinapasuri sila. Ngayon, may mga po ba naman, mga facilities o center? Siyempre, may mga hospital tayo, pero meron bang special clinic o institution na nag-cater po sa ganito pong sitwasyon ng mga kabataan, Yusek? Opo, meron po tayo sa mga ospital natin. Siyempre po, meron tayong mga, if I'm not mistaken, developmental psychologist yata ang tawag dyan, or developmental pediatrician yata ang tawag. Kaya lang, whether psychologist, psychiatrist, or developmental pediatrician, yan po ay kulang na kulang sa ating bansa. Naiintindihan po natin yan. Kaya minsan, Kuya Benji, sometimes it's really up to the parents. Kailangan maobserbahan nila ang kanilang mga anak, and then you set an appointment siguro sa mga ganyan. Alam ko, pag nagpa-appointment ka, medyo mahaba ang pila, pero dapat po siguro talaga ipapa-check po natin ang ating mga anak din. Ayun po. May mga po ba kayo? Halimbawa ho, figures ng mga ganito pong mga may kaso po ng mga kabataan ho natin ngayon, Yusek? Ngayon po wala, pero batay po sa aming mga pag-uusap with the other ethnics, marami po yan. Marami po sa ating kabataan, not only in the Philippines, but worldwide, have that certain or some disability na ganitong complexion po, at marami po sa kanila, Kuya Benji, na diagnose po dahil sa kahirapan, dahil sa kakulangan ng kaalaman. Saka yung nga, it's not a poor man's problem, sabi nga ng isang mambabata sa isang hearing sa Kongreso na na-attendan ko, kahit mga taong may pera, dahil sa kakulangan ng mga doktor and medical expert natin sa aspetong ganito, ay pumipila at hindi ho readily nakakakuha ng serbisyo. At saka minsan yung anong tawag doon, pagtanggap na rin, parang minsan yung iba tinatago dahil nga yung anak nila with special condition, yung iba ho tinatago tuloy yung necessary help na kinakailangan hindi maibigay kasi hindi nila tinago nila sa lipunan at parang parang kahiyan ng angkan o ng pamilya, Yusek. Opo. Alam mo, Kuya Benji, yan ay maling-mali at makaluma na paniniwala. Alam niyo po, ang masasabi ko sa mga magulang na may mga ganitong klaseng anak na nangangailangan ng karagdagang kalinga, yan ho ay hindi ibibigay ng Diyos sa inyo kung alam ng Diyos na hindi sila maaalagaan sa piling nyo. So never po natin sila ikakahiya ho. Dapat po natin silang mas tulungan at alagaan. Anong tawag po dito? Dito sa hotline nyo na 1383, yung may mga ganito pong concern ay pwede rin hong itawag at mai-refer nyo po yun sa tamang pasilidad o clinic o institusyon, Yusek. Opo, tama po, Kuya Benji. The Makabata Helpline 1383 is now 24/7. So we handle a lot of inquiries. Kahit walang emergency, mga mami at daddy, if you want to ask questions, gusto nyo lang may makausap, call 24/7. And we will solve your problem if on our level, kaya na namin sagutin. Pero if you need special intervention, we will refer you to the correct office po. Ang tawag po doon, halimbawa, ang isang paslit ay nakatawag po sa inyo, mingi po ng tulong. Paano po ang pag-bet nyo doon, Yusek?
Ano po yan, pag increase lang, no problem naman po dyan. Pero pag may report kunyari na meron sa isang bahay, kunyari, sinasaktan na bata, we coordinate with the PNP, Women and Children Protection Center, and the concerned LGUs for vetting. Kasi maari pong prank calls yan. Hindi natin i-foreclose yung minsan may prank calls. At awa naman ng Diyos, napakabilis po na responde ng PNP, WCPC at mga LGUs po natin. Opo, ngayon po nababanggit na rin yung pag-aaruga sa ating mga bata. Paano sa pagsusuri? May mga batas na dapat kinikilala po yung karapatan ng isang minor at meron din naman tinatawag na talagang sabi nga, iba pa rin daw pagpapalaki ng mga Asian parents o kung ano man sa kanilang mga anak kumpara sa mga magulang na doon sa western part. Western, opo. Paano po yun? Tama po ba yung ganung pagkukumpara, Yusek? Alam niyo po, maaring may basihan po yan. Kasi ang Pilipinas, even in our Constitution, ang family, basic social institution yan. It's an inviolable social institution. Kaya nga ho yung kasal ng mga mag-asawa, hindi basta-basta ho yung pinagwawalang bisa dahil pinoprotektahan ng pamilya. Ang ating mga batas din po, katulad ng binanggit ko kanina, as early as 1974, ang PD 603, sinasabi na bawal saktan, yung excessive chastisement ng bata ay bawal. At yan po ay maaring maging ground po na mawala o masuspende ang parental authority ng mga magulang. Kinary over po yan noong 1988 sa Family Code and ito 1992 do sa Child Abuse Law po natin. Ang pagtingin natin sa pamilya kung saan nasa sentro ang bata po ay talagang napaka-tindi kaya po pinoprotektahan po natin yan. Ayun po. So yung punto po na itong ating mga kabataan yun, ito sabi nga malapit na ang bare months. Kaya lang kahit na hindi bare months, nandiyan na po talaga sila sa lansangan. Ano po pakikipagtulungan ng ating ng sentro ng inyo pong ng council sa ating DSWD na concerned na sila rin po naman yung namamahala din, abala rin sa pagtulong dito sa mga kabataan ito, yung kanilang po tinatawag na intervention. Opo, maganda po ang programa ng ating pamahalaan ngayon dito. Actually, ang aming parent agency, ang DSWD, ay nakapagpa-issue sa tulong ng ating Pangulo ng Executive Order number 52. Ito yung pag-abot program. So ito naman all year round po yan. Talagang nagre-reach out po sila sa mga pamilya, kasama na ang mga bata sa kalye, para una kunin yung mga datos nila. Pangalawa, alamin kung anong intervention na kailangan po nila. Then coordinate with the LGUs na pinanggalingan with an end view of helping them go back to their places of origin. And ang pinaka-importante, Kuya Benji, pati yung LGU po tutulungan para po merong kabuhayan doon, kunyari scholarship training, para ho hindi na babalik. Kasi yung iba dati, pabalik-balik lang naman. So yun ang trust po nitong EO52 po ngayon. Ito yung pinirmahan ng ating Pangulo, if I'm not mistaken, noong 2024 din to, 2024. January 2024 po yan. Alright. Yusek Angelo Tapales, sir. Salamat po sa oras pinagkaloob sa palatuntunang walang atrasan dito po sa Abante Radio. At kahit paano, pinaunlakan nyo kami at sana po magaling na po kayo ng gusto, sir. Opo, maraming salamat Kuya Benji. Maraming salamat po. Isang makabatang umaga sa ating lahat. Sa bagong Pilipinas, bawat bata ay mahalaga. Thank you po. Thank you. Good morning! Nagatito sa ating oras siya. 9 minutes after 6 in the morning. Babalik ko kami saglit na saglit po lamang.